Amen. Praise the Lord. God bless you. Ating beloved co-preacher, beloved Robert Rondena. At tayo po'y manalangin mga minamahal. Hallelujah. Mapagpala namin ang O Diyos na makapangyarihan sa lahat ng mga banal sa pangalan ni Jesus. Narito kami, O Diyos, patuloy ka namin sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Kayo po'y nagpapaabot ng walang kapag-upuri, pagkakasalamat sa paglangis mo sa bawat yugto ng panambahan sa araw na ito, lalong-lalo ng pagkilos mo sa aming kalagitnaan. At this point, O God, through the leading prayer of our beloved Norval Evangelist Pastor Willis Almeida, and time prep to God, our beloved Norval Assistant Pastor Almeida, the beloved Almeida family, muli, O Diyos, pahintulutan mo yung abang lingkod na yung salita ito ay aking may payag na may pag-ibig at kasaming kapangyarihan, O Diyos, ikaw maglangis, malapay na ang siyang salita, maging siyang abang lingkod, O Diyos, gana aking wala akong magagawa. Alisin mga hadlang sa aming kalagitnaan, demons of destruction, opposing spirit, out and the powers of darkness, I command you to be bruised in the body of Jesus. Amen. Praise the Lord. At tayo po ay patuloy mga minamahal. First and foremost, the highest praise, glory, and honor that's giving and worship to our loving God, our great God, that there is Jesus, the King of kings, the Lord of lords, the Almighty God, the everlasting Father, the Creator of the universe. I give the honor and respect to our beloved parents in the Lord who remember and cherish the blessed preachings and teachings of our beloved Norval Evangelist Pastor Willis Almeida, the man of God, the prophet of God, and our beloved Norval Assistant Pastor Len Almeida, beloved Mama there. Greetings to the beloved Almeida family, beloved preachers, workers, and to all of you beloved brethren, sa lahat ng ating mga webcast viewers, to welcome po sa ating mga beloved visitors dito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Everybody say, praise the Lord. At atin na pong buksan, may himala ating banal na kasulatan from the book of Matthew chapter 7 verse 24 to 27. The Gospel according to St. Matthew chapter 7 verse 24 to 27. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house. And it fell not, for it was founded upon a rock. And everyone that heareth these sayings of mine and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 7, ang talata 24 hanggang 27. Kaya't ang bawat tumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato at lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang hangin at hinampas ang bahay na yaon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. At ang bawat tumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan at lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Amen. Praise the Lord. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating mabait na Diyos, mga minamahal, at mga minamahal, napakabilis ng panahon. Amen. Ilang araw na lang, 2026 na. Amen. Tayo po ay papasok na sa New Year, bagong taon. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Jesus. Advance Happy New Year po sa inyo pong lahat, mga minamahal. Amen. Palapakan natin ating mabait na Diyos. Amen. Kaya tayo ay nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, mga minamahal, na hanggang sa mga oras na ito, matatapos na ang taong ito, mga minamahal, at patapos na, ilang araw na lang, at tayo po ay papasok na sa 2026. Amen. Amen. Purihin ang ating mabait na Diyos. Kaya mga minamahal,
Dito po sa ating nabasa, mga minamahal, ating pong pamagatan, itong ating pag-aralan sa araw na ito, itong tinatawag na spiritual foundation. Spiritual foundation. Amen. Spiritual na pundasyon. Amen. Kumbaga, sa isang building katulad nito, mga minamahal, bago to ginawa, bago to nabuo, hindi ganun kadali. Basta na lang trabaho, wala nang plano-plano, wala nang pagpaplano. Hindi ganun, mga minamahal. Amen. Ito ay pinag-isipan, ito ay iplinanano, nagplano ng maayos, mga minamahal. Pinag-isipan ng maayos. Amen. Nilagyan ng mga matitibay na pundasyon. Amen. Upang sa ganun, mga minamahal, kung dumating man ang lindol o bagyo, katulad ng mga nagdaang lindol, bagyo, hallelujah, ito ay nakita natin, mga minamahal, na talagang matibay ang pundasyon dahil siya po ay hindi po natinag, hindi bumagsak. Ating palapakan ng ating pinakamalapay na Jesus. Amen. Dahil matibay ang pundasyon, kung kaya ito ay nanatili. Amen. Ganon din sa espiritual, mga minamahal. Sa ating paglilingkod sa malapay noon, kailangan natin minamahal ang pundasyon, espiritual na pundasyon sa paglilingkod natin sa ating pinakamalapay noon. Dahil kung hindi matibay ang pundasyon ng ating paglilingkod sa Diyos, hindi tayo makakapagpatuloy. Amen. Mawawala tayo. Babagsak at babagsak tayo. Amen. Kaya nga, makikita mo, mga minamahal, nung tayo ay nagkrusada, year 1991, halos mapuno yung Cebu Coliseum. First crusade ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, headed by our dearly beloved Normal Evangelist Pastor Willis Tadalmed, our beloved pastor, the man of God, the prophet of God, our beloved Mama Del, the beloved Almeida family. Amen. Ang daming nagbabautismo. Amen. Pero sana yon? Yung mga tao na yon, mga minamahal, ilan na lamang yung natitira, yung nananatili. Amen. Ibig sabihin, sila yung matibay ang pundasyon sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Matatag ang kanilang pundasyon, espiritual na pundasyon sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Mabilang na lang sa daliri. Amen. Ganun din sa aming buhay, nung nasave ako dito, mga animal, year 1983, ang dami kong nakasabay sa Plaza Loton, year 1983, mga minamahal. Pero ngayon, mabilang na lang sa daliri yung mga nakasabay ko. Amen. At ito ay dahil sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kapurihan ay para lamang sa ating mabait na Diyos. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya dito, mga minamahal, kung inyong nabasa, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong patalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Ang dumirinig daw, kaya't ang bawat dumirinig, ibig sabihin yung nakikinig ng mga salitang ito at ginaganap. Nakikinig at ginaganap. Hindi lang basta nakikinig, mga minamahal, tapos hindi mo na gagawin.
mga minamahal, matutulad ka ang isang Kristyano na hindi sumusunod sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon. Bagamat nakikinig, subalit hindi ginaganap, hindi ipinamumuhay ang salita ng Diyos. Magiging katulad tayo, mga minamahal, dito sa sinabi ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, na yung foolish man, amen, o mangmang na tao. Yun ang sabi ng Biblia, mga minamahal, na parang nagtayo ng bahay sa buhanginan. Amen. Buhangin, kumbaga, ito ay walang puwersa. Amen. Walang matibay na pundasyon dahil sa buhangin. Amen. At pagdating ng bagyo, pagdating ng baha, pagdating ng malakas na ulan, ito ay madali, mga minamahal, na wash out. Amen. Madali, mga minamahal, na nawala. Bakit? Walang pundasyon. Amen. Ito yung tao, Kristyano, mga minamahal, na nakikinig, mga minamahal, subalit hindi ipinapamuhay. Amen. Hindi ina-apply sa kanyang sarili. Hindi ginagawa. Hindi sumusunod. Hindi sinusunod, mga minamahal, yung salita ng Diyos. Magiging katulad siya sa isang foolish man. Amen. Mangmang na tao na nagtayo ng bahay sa buhanginan. Pagdating ng mga pagsubok, pagdating ng mga kahirapan, pagdating ng mga problema, amen, hindi niya kaya. Amen. Wala siyang kakayahan para manatili, nawawala at nawawala. Ganon yung Kristyano, mga minamahal, na nakikinig sana pero hindi naman ginagawa. Amen. Yan yung tinatawag sa Biblia na mangmang. Hindi ako nagsabi yan, mga minamahal, mga banal na kasulatan. Dahil dito, dalawang bagay, amen, yung nagtayo ng bahay, yung tinatawag na matalino, tsaka yung mangmang, wise man and foolish man. Yung matalino, yung nakikinig. Nakikinig siya. At hindi lamang basta nakikinig, kundi sinusunod, ginaganap ang salita ng Diyos. Amen. Yun yung mga matalino. Amen. Bakit matalino, mga minamahal? Siyempre, hallelujah, pag nakikinig ka, amen, hindi panahon ng mensahe ng ating pinakamahal na Panginoon, napakalayo. Amen. Panahon ng pagdadala ng mensahe ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, sobrang tiwala sa sarili, alam ko na yan. Amen. Kaya nagkikwentuhan. Itong pinag-aaralan natin ay salita ng Diyos. Dito tayo kumukuha ng kaalaman, spiritual wisdom, spiritual knowledge. Amen. Ibig sabihin, hindi tayo nagtitiwala sa ating sarili, kundi, mga minamahal, hallelujah, tayo ay humihingi ng habag ng ating pinakamamahal na Panginoon. For without God, we can do nothing. Hindi ito pagalingan. Hindi ito paramihan ng bersikulo. Amen. Kundi nasa pagsunod, pagganap sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon. Pag nakikinig ka at ina-apply mo sa iyong sarili, ipinapamuhay mo ang salita ng Diyos sa iyong sarili, mga minamahal, ginaganap mo ang kalooban ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus, magiging katulad ka ng isang taong matalino, mga minamahal, nagtayo ng bahay sa bato, mga minamahal, at pagdating ng bagyo, malakas sa ulan, mga minamahal, hallelujah, malakas sa unos, mga minamahal, yung bahay hindi natinag, hindi bumagsak. Bakit? Ito ay itinayo sa bato. Amen. Yun yung wise man, matalino, na nakikinig at ginaganap. Pagdating ng mga pagsubok, amen,
Pagdating ng mga sakit, karamdaman, mga problema, mga pag-uusig, hallelujah, hindi ka matitinag, mananatili ka sa iyong kinatatayuan, amen. May mga pagsubok man, tatamaan ka, baliwala sa iyo. Amen. Kaya hindi lamang 2026 ang aabutin natin hanggat 2027, 2028, amen. Amen. Hanggang sa pagbabalik na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Di ba? Napakalapit na natin sa finish line. Amen. Ilang taon na tayo naglalakbay. Amen. Ilang taon na tayo naglalakbay. Amen. Nandiyan ang kahirapan, kaliwat kanan, mga pagsubok sa ating buhay. Amen. At pagdating ng araw, tayo ay mawawala. Amen. At alam natin, mga minimal na ang Diyos ay hindi nalulugod sa mga taong tumatalikod. Amen. Ang matuwid daw ay mabubuhay sa panampalataya. Ngunit yung tumatalikod, hindi kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. The just shall live by faith, but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Hindi malulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya mga minmahal, sa ating paglilingkod sa Diyos, may mga elemento mga minmahal para maging matibay ang ating pundasyon espiritual. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Para maging matibay ang ating pundasyon. Ano ang mga bagay-bagay, mga minimal? Sabi dito, kailangan natin minimal ang pagtitiwala sa mahal na Panginoon. Trust in the Lord. Pagtitiwala. Amen. Na sa anumang sitwasyon ng ating buhay, huwag tayong magtitiwala sa ating sarili, sa ating karunungan. Amen. Kundi, sa anumang sitwasyon ng ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, doon tayo palagi magtitiwala, mag-trust. Amen. Sa Diyos na mga Diyos, Hari na mga Hari, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bakit, mga minmahal? Dahil kung tayo ay magtitiwala sa mahal na Panginoon, anong sabi ng Jeremiah chapter 17, verse 7 and 8? From the book of the prophet Jeremiah, chapter 17, verse 7 to 8. Blessed is the man that trusted in the Lord, and whose hope the Lord is. For he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when the heat cometh, but her leaf shall be green, and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. Dito po sa aklat ng Jeremias Kapitul 7, ang talata po 7 hanggang 8. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon, at ang pag-asa ay ang Panginoon, sapagkat siya magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at nag-uugat sa tabi ng ilog, at hindi matatakot pagka ang init ay dumarating, kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkakatuyo o maglilikat man ang pagbubunga. Amen. Praise the Lord. Amen. Hindi ka matatakot. Hindi ka mangangamba. Hindi ka mababalisa. Hindi ka mag-aalala. Pag dumarating sa atin, may mal yung tag-init, init ng pagsubok, drought, yung walang-wala na, zero balance, amen, wala ka nang mapupuntahan, amen, ang mga loved ones mo, hallelujah, inusig ka na, iniwanan ka na, ang mga kaibigan mo, wala na, iniwanan ka na, nag-iisa ka na lang, may mal, zero balance, walang-wala na. Amen. Pero, nasa iyo
ang ating buhay na Diyos. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Mananatili ka. Amen. Pagpapalain ka, sabi ng banal na kasulatan, mga minmahal, na papalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Amen. Sapagkat siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at nag-ugat sa tabi ng ilog at hindi matatakot pagka ang init ay dumarating, kundi ang kanyang daon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o maglilikat man ng pagbubunga. Mga minamahal, hallelujah, mananatili ka. Amen, hallelujah, ang mga pagpapala nasa iyo. Amen, bakit mga minamahal, hallelujah, nasa iyo, nasa kamay ka ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen, hallelujah, ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay, kontrolado ng ating pinakamahal na Panginoon ang lahat ng bagay. Siya ang ating buhay. Jesus is the fountain of life. Siya ang bukal ng buhay. Amen, kaya hindi ka mangangamba, hindi ka matatakot. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Amen. Magtitiwala tayo sa ating pinakamalapay nun. Isa sa ating pundasyon, espiritual na pundasyon. Ating paglilingkod sa ating pinakamalapay na Jesus. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Amen. Pagtitiwala sa malapay noon. Ano pa, mga minmahal? Sabi ng ating binasa kanina, mga minmahal, kahit ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap. So, kailangan natin sa paglilingkod sa malapay noon, isa sa espiritual na pundasyon ng ating paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, itong pagganap sa salita ng ating pinakamalapay noon. Everybody say, praise the Lord. Pagsunod, ginaganap mo. Amen. Hindi yung dadalo tayo rito. Amen. Tapos, wala na. Amen. Hindi na tayo mamumuhay na may kapanalan. Hindi na tayo nagtatapat sa Diyos. Amen. Hallelujah. At marami pang iba. Hindi ganon, mga minimahal. Kinakailangan gaganapin natin ang kalooban ng Diyos. Anong sinasabi ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kanyang banal na kasulatan? Ayun ang sabi ng Biblia. Ginaganap, ginagawa, sinusunod. Yun yung mga taong matatalinong tao. Amen. Bakit? Paano ka magkakaroon ng karunungan, kaalaman sa mga spiritual na bagay, kung hindi mo alam magsalita ng Diyos? Paano maunawaan ang kalooban ng Diyos kung hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos? Spiritual to. Spiritual. Amen. Kaya, dapat ang karunungan, kaalaman natin, minmahal, ay yung spiritual wisdom, spiritual knowledge. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, the wisdom of this world is foolishness with God. Amen. Huwag masasaktan yung ating mga kapatiran na mga matalino, mga marurunong. Amen. Mas magiging matalino pa tayo. Amen. Pagka tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos. Palapakan natin ang ating pinakamalapay nun. At ito'y ginaganap natin. Amen. Anong sinasabi naman ng kasulatan, mga minamahal? James chapter 1 verse 22 to 25. The general epistle of James, chapter 1, verse 22 to 25. But be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. For if any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself and goeth his way,
and straightway forgetteth what manner of man he was. But whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. Amen. Dito po sa aklat ng Santiago Kapitulo 1, ang talatay 22 hanggang 25. Datapat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sapagkat kung sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. 25. Ngunit ang nagsasasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nanatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad at gumagawa at pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Amen. Praise the Lord. Amen. At pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Amen. Yung ginagawa mo, sinusunod mo, ginaganap mo, mga minamahal. Amen. Yung nakikinig daw, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, katulad daw siya mainman ng isang taong yung nananalamin ba? Amen. At minamasdan yung kanyang sarili. Tapos yun, wala na. Amen. Hindi niya inaalis kung ano yung mga bagay o marumi sa kanyang mukha. Basta nakatingin lang sa salamin, tapos wala na. Ang salamin ay nagsisimbolo sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ito yung nagtuturo sa atin. Ito yung nagsasabi sa atin anong dapat natin gawin. Kaya gaganapin natin, mga minamahal, dahil sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na ginagawa ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Diyos. Kaya makita mo yung ating mga beloved brethren na tumutupad, sinusunod. Amin, mahal, di ba? Yung kanilang mga testimonies, puro pagpapala. Hindi ka magtataka. Dahil yun ang pangako ng ating pinakamalapay ng Diyos. Amen. Pagpapalain, yung sumusunod, tinutupad mo ang salita ng Diyos. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Diyos. Anong silbi? Tayo nakikinig. Sayang. Tapos hindi naman natin ginagawa. Hindi ito paramihan ng bersikulo. Amen. Hindi ito ay yung kung ano meron tayo, hindi, mga minamahal. Ito ay nandyan sa pagsunod, pagganap sa kalooban ng ating pinakamalapay ng Diyos. Pag sinusunod mo, ginaganap mo ang kalooban ng Diyos, nagbibigay ka ng pundasyon sa paglilingkod mo sa malapay noon. Amen. Hallelujah. Gumagawa ka ng matibay na pundasyon. Amen. Upang hindi ka basta-basta, mga minol, matitinag sa paglilingkod sa malapay noon. Hindi ka basta-basta babagsak sa paglilingkod sa ating pinakamalapay ng Diyos. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Importante, mga minimahal, na tayo ay maging matuwid sa harapan ng ating pinakamalapay ng Diyos. Last verse po natin, minimahal, Proverbs chapter 13, verse 25. From the book of Proverbs, chapter 10, verse 25. As the whirlwind passeth, so is the wicked no more, but the righteous is an everlasting foundation. Amen. Dito po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 10, ang talatay 25. Pagka ang ipo-ipo ay dumadaan, ay nawawala ang masama, ngunit ang matuwid ay walang hanggang patibayan. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. So, hindi pagalingan. Amen. Hindi yung dahil marami kang pera, nagtitiwala ka sa iyong salapi, at hindi mo na sinusunod ang kalooban ng ating pinakamalapay ng Diyos.
Mga minamahal, pagdating ng pagsubok, kahirapan, karamdaman, mawawala ka. Yun ang sabi ng Biblia. Amen. Ngunit anong sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa taong gumaganap ng kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus? But the righteous is an everlasting foundation. Amen. But the righteous is an everlasting foundation. Amen. Pag ikaw ay gumaganap sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, ang pundasyon mo, hallelujah, hanggang sa walang hanggang. Hindi ka matitinago, hallelujah. Kahit na may mga kahirapan, may mga bagyo, tatamaan ka ng bagyo ng mga pagsubok, mga minamahal, hindi ka matitinag, hindi ka babagsak, mga minamahal, dahil matibay ang pundasyon mo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, matibay ang relasyon mo sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sinusunod mo, ginaganap mo ang kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kaya sabihin nila, bakit siya nagtagal? Amen. Bakit yung iba nawala? Amen. Hallelujah. Dahil matibay ang kanyang pundasyon sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Yung iba, katulad siya ng sinasabi ng banal na kasulatan, foolish man. Amen. Mangmang. Nakikinig pero hindi ginagawa. Para siyang nagtayo ng bahay sa buhanginan. Siyempre, buhangin. Hindi matibay. Amen. Pagdating ng malakas na ulan, baha, bagyo, madali matumba, madali mawasak. Bakit? Doon itinayo sa buhanginan. Yan ang Kristiyano nakikinig pero hindi sinusunod ang kalooban ng ating pinakamalapay na Jesus. Hindi ginaganap. Amen. Ngunit, hallelujah, yung matalinong Kristiyano na nakikinig at sinusunod yung salita ng Diyos, ginaganap, mga minamahal, hallelujah, dadaanan ka man ng bagyo, tatamaan ka ng bagyo, mga minamahal, malakas na hangin, bagyo ng mga pagsubok, mga minamahal, lindol na mga pagsubok, mga minamahal, uugain, mga minamahal, yayanagin ang iyong pananampalataya. Amen. Ngunit dahil ikaw ay nakatayo sa bato, sa salita ng Diyos, sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, nagtitiwala ka sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya mula 1991 up to now, amen, nandito pa rin tayo, nagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dahil ikaw, amen, matibay ang pundasyon mo sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang rason, dahil sinusunod mo, ginaganap mo ang kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Matibay ang pundasyong espiritual mo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, hallelujah, tayo po ay umawit na minamahal at wala tayong oras. Dahil Holy Supper natin ngayon, mga minamahal. Habang nagda-distribute ng bread, simbolo ng katawan ng ating pinakamalapay na Jesus, at yung wine na simbolo sa dugo ng ating pinakamalapay na Jesus, ating bulay-bulayan ng kabutihan ng Diyos upang tayo po ay maging katanggap-tanggap sa ating pinakamamalapay na Jesus sa mga sandaling ito. Dahil itong ating gagawin ito ay sagrado, mga minamahal. Awitan natin ang ating mabait na Diyos. Hallelujah. Hallelujah.
Praise the Lord. Kahit na anong bigat ng suliranin mo sa bawat araw, sana'y naroon Glory to God. bakit kung kailan ang puso ay nasasaktan, doon lamang kita tinatawagan. Hallelujah. Ngunit kung ang buhay ay payaman kay sigla, at para bang nalilimutan ka, panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagmalaki. Hallelujah. Gawin Praise the Lord. Glory to God. kahit na anong bigat ng suliranin mo sa bawat araw, sana'y naroon ikaw. Bakit kung kailan ang puso ay nasasaktan, doon lamang kita tinatawagan. Hallelujah. Hallelujah. Ngunit kung Praise the Lord. ang buhay ay payaman kay sigla, para bang nalilimutan ka, panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagmalaki, at gawing matibay kahit na anong bigat ng suliranin mo sa bawat araw. Sana'y naroon ikaw. Sana'y naroon ikaw. Sana'y naroon Hallelujah. Sa mga bisita, katong karon pa lang nakatambong sa bulaton sa atong Ginoo, inyong dawaton ng atong Ginoong Hesus. Amen. Bilang imong manuluwas. Amen. Hari sa imong kinabuhi. Amen. Kung naamoy regalo na nadawat karong Pasko. Amen. Ang regalo nagikan sa atong Ginoo na mao ang kaluwasan na di matupngan, di malabawan, mao ang kaluwasan sa atong kalag na karon gina-offer sa atong buhi nga Dios. Palapakan nato ang atong Ginoo mga binibat. Inyong ibayaw ang inyong kabot sa mga bisita, inyong kining litukon, sunod mo sa pag-ampo. Ginoong Hesus, amahan kong balaan, sa ngalan ni Jesus na nasarit noon, nining mga oras sa Ginoo, ako nagapasalamat kanimo sa pagtawag mo sa ako, sa pagpili mo sa ako. Salamat Ginoo sa ebanghelyo sa kaluwasan na ako nadunggan nining mga orasa. Ginoong Hesus, ginadawat kay ikaw nga akong manluluwas, Dios og hari sa akong kinabuhi. Ginoong Hesus, pasaylo ako sa akong mga sala. Isulat mo ang akong ngalan sa libro sa kinabuhi. Luwas ako Ginoo, kauban ang akong tibuok panimalay. Kini ang akong mga pag-ampo sa gamhanan pangalan ni Jesus na nasarit noon. Amen. God bless you po. Mag-aampo kami alang kaninyo mga minimahal. Hallelujah. Salamat Ginoo sa makaduhan midawat kini mo Diyos ni mga orasa, and through the leading prayer of our beloved and noble evangelist Pastor Willis Almeida,
our beloved and Assistant Pastor Almeida, the beloved Almeida family, O Diyos. Tanang bidawat kanimo Diyos, si mga orasa. Salamat, Ginoo, ni mga kalag, O Diyos, na bidawat kanimo, Ginoo. Pasaylo sila, O Diyos, sa ilang mga sala, Ginoo, himuha silang tinod mong anak sa pinulungan o sa binuhatan. Isulat mo ang ilang mga ngalan sa libro sa kinabuhi. Luwas sa sila, Ginoo, kauban ang ilang tibok panimalay. Ikaw magpanalangin kanila, O Diyos, kini ang ako mga pag-ampo sa gamhanan pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan nato atong gaboy nga Diyos minimal. Og tungod kay Holy Supper nato karon mga minimal, padayon nato ginaimbitan ang balaan na presensya sa atong Ginoo. Padayon kita sa pag-awit minimal, atong awiton ang Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Hallelujah. thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you gave, and gave amazing grace. Thank you, Ben. Thank you for this love, Lord. Thank you for the dead. Wash me in your cleansing blood. Now all I know, your forgiveness and in grace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with the many crown. You reign victorious. So high and lifted up. Hallelujah. Praise the Lord. The Father of heavens receive thy God. Awitan natin mga minimal ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ating ibukang atong Papa sa pagdaig sa atong Ginoo. Atong paimos na ng higayon. Atong mamati ang pala ng presensya sa atong Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Itong ating gagawin sa araw na ito, mga minabal, ito ay sagrado. Amen. Ito yung pag-aalaala natin, mga minabal, sa kamatayan ng ating mahal na Panginoon bilang tao. Ang layunin ng mahal na Panginoon upang tayo ay maligtas, matubos sa ating mga pagkakasala. Sino naman tayo, mga minamahal? Ano meron tayo? Sa dinami-daming taong nabubuhay sa mundong ito, ikaw pa
tayo pa ang pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nandito ka. Sabi ng mahal na Panginoon, hindi kayo ang pumili sa akin. Hindi, ako ang pumili sa inyo. Kaya pinagpala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mga pinapala. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ito yung dahilan bakit sinasariwa natin, inaalaala natin mga minman, ang kamatayan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo. For without shedding of blood, there is no remission for our sins. Amen. Kaya ito ay hindi maliit na bagay, ito ay sagrado, mga minamahal. Amen. Kaya nga ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito marami sa inyo ang mahihina at mga masasakitin at hindi kakaunti ang nangatutulog. Amen. Hallelujah. Sa pagkataong ito, minamahal, tayo po muna ay manalangin, tayo po magsisi mga minamahal upang tayo po ay maging katanggap-tanggap sa ating pinakamalapay. No? Hallelujah. Dakilang Ama o Diyos, makapangyarihan sa lahat, mga badal sa pangalan ni Jesus, sa dalangin namin, beloved parents of the Lord, our beloved Pastor Willis Almeida, your entire prophet of God, our beloved mother, the beloved Almeida family. O Diyos, narito kami, malapay sa aming pagsasagawa, malapay noon, hallelujah, aming pag-aalaala ng iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, malapay noon. Hallelujah, malapay noon. Gawin mo kaming katanggap-tanggap sa iyo sa araw na ito. Patawarin mo kaming lahat. Pinakamahal namin, Panginoon. Patawarin mo kami, linisin mo kami ng banal na dugo. Malapay noon. Pagpalain mo kami, malapay noon. O Diyos, sumaamin ka. Hallelujah. Patuloy pa naman sa bawat isa ng iyong banal na presensya na siyang kailangan namin, kinauuhawan namin, tagumpay namin, O Diyos, sa aming paglilingkod sa iyo, sa aming panambahan. Pagpalain mo kami, O Diyos, sa araw na ito. Ito pang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hawakan po natin ang tinapay na simbolo ng katawan ng ating pinakamalapay noon. Ang sabi ng unang mga taga-Korinto, Kapitulo 11, versikulo 24. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Kainin po natin may walang tinapay. Hawakan natin ang sarok, mga minamahal, ang sabi ng 25. At gayon din naman, hinawakan ang sarok pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Inumin po natin, mga minamahal. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a log trampled on the ground. And thought of me. You
bilang bahala pa Jesus. At sa pagkatong ito, may mahal, tayo po ay tuloy-tuloy na po mga minimahal, tayo po ay dadako na sa ating mga pangailangan, yung mga kahilingan sa ating pinakamahal na Panginoon. Tayo po ay magkaisa, may minimahal, tayo po ay manalangin sa ating mabait na Diyos para sa inyong mga kahilingan, mga minimahal. Mapagpala namin ang mga Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, ang mabalal sa pangalan ni Jesus, sa dalangin aming beloved pastor, aming beloved Mama Der, wala Panginoon, hallelujah, the beloved Almeida family, O Diyos, narito kami, dumutulog sa sentro ng biyaya. Bagong lahat, patawarin mo kami sa mga pagkukulang, mga pagkakasala, O Diyos, hallelujah, kiling mo muli ang iyong mga panginig sa mga dalangin, ang pangyarihan, mga makailingan sa malang kamamaraanan, pagalingin mo makaramdaman ang mga patiran, lutasin mo ang mga problema, pagpalain mo kami, O Diyos, patuloy mo kami panghawakan, hanggang siyang pagbabalik, O Diyos. Ito pong aming sabot panalangin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Mahal, ilang itapion ang inyong usa ka kamot, ang inyong tuong kamot sa inyong ulo, ang wala ka kamot sa parte sa inyong lawas. Inyong banggitin ano ang inyong karamdaman, mga minimahal, at sama-sama po natin, sabay-sabay po natin palayasin sa pangalan ni Jesus by faith, mga minimahal. Amo na kilang ama o Diyos, mga pangyarihan sa lahat, ang mabalal sa pangalan ni Jesus, sa orat na langin, aming beloved praise the Lord, our beloved normal evangelist, Pastor Wilson Almeida, hallelujah, aming beloved Mama Der, the beloved Almeida family, O Diyos, sa iyong makapangyarihan pangalan sa pangalan ni Jesus, sama-sama namin sinasaway, tinataboy, pinapalayas, lahat ng uri ng gunang kaaway, I command right now, demons of infirmities, sicknesses and diseases, demons of cancer, you keep me, asthma, diabetes, arthritis, ulcer, leprosy, AIDS, depression, I command you to cast out, weaknesses. I command you to cast out. Be healed, problem is solved. Christ begat in the mighty name of Jesus. Doubt and belief, cast out from them in the mighty name of Jesus. Be healed, be blessed in the mighty name of Jesus. At bilang pananampalataya, mga mahal, atin na pong babanggitin ang hallelujah, praise the Lord ng 3 beses kasama ang pagtalon. Sabay-sabay po tayo, mga minmahal. Sige. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, dear Jesus. I love you, dear Jesus. I love you, dear Jesus. Amen. At dito